Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, barong nga parabor. Yan. Good morning sa ating lahat at Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. So, yun. At talaga na, ang bilis ng panahon. And will be the last Thursday of this year. Yan. So, napakabilis talaga ng panahon. Madadagdagan na naman ang taon na wala pa rin ano. Yan. Last Thursday, di ba? Tama ba? Yes, last Thursday na. So, yun. At Merry Christmas kay Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, baka Yan, may gusto kong batiin. Merry Christmas po sa ating lahat. Microphone, ma'am. Hindi At ka good nila morning. naririnig. Ha? Hindi ka na Ayun, sige, go. Naman. Okay na? Oo, yan. Ayun, Merry Christmas ulit kay Ma'am Ginida. Ayun sa ating lahat. Sorry, hindi kami Christmas tree ngayon. Sa likod, ayun. Okay, yun. Yan, Ma'am Merry Ginida. Christmas. Merry Christmas sa'yo. Amen. Merry Christmas sa ating lahat. At Happy New Year na rin. Yan. May katarno ka, Ma'am Ginida. Ay, hindi ako nag-review. May katarno ka. Ah? Santa Claus. Yan. Tinuhan ko siya. Yun. Baka siya yung dawan. Alright. So, yun. Merry Christmas sa ating lahat. At ganoon din kay Ma'am Krisha. Yan, Ma'am Krisha. Merry Christmas. Yan. Uy. Bati ka, Ma'am Krisha. Merry Christmas po and Happy New Year sa ating lahat. Yan. Yan. At kay Brother Mark, Merry Christmas. Yan. Pakita mo yung ulo mo dyan sa camera. Yan, nasa behind the camera si Brother Mark. Alright. Yan. So, bati naman tayo dito sa FB Live. So, good morning po sa inyo, sa mga nanonood. At sa mga faithful na nanonood. Yan. So, yun. 6 viewers, no? Ang dami siguro napuyat kagabi. No? Nakakakain eh. Nakakain nyo ng lechon kaya natulog kayo. Tulog mantika. Yan. Sir Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Joyce, good morning. Sir Ariel, good morning po. Yan. Sir Digno Velasquez, yan, good morning. Sir Digno, baka naman. Mga chicharon, no? Lechon. Sarap ng lechon yan. Kay Saki Matters, Sir Vicky, good morning po. Kay Ma'am Beth, good morning po. Then, sino pa? Ma'am Jen Campana. Ba't wala pang badge yan? Ba't wala pang badge yan? Grabe yan. Dapat nga may gift yun. 1 year na. Oo. Natin yan. Faithful na Faithful na tagapanood natin yan yan eh. Taga-subaybay. Yes. Yan. Sino ba? Ma'am Rhea, Sister Minchin. Uy. Working singers dapat nandito yan eh. Yan. Sino ba? Wala na. Yan, sa 7 viewers na nanonood, good morning po sa inyo. Yan, so ang daming napuyat talaga. Yan, iba talaga kapag malamig ang umaga, masarap patulog. Pero yun, sabi nga nila, painitin natin ang salita ng Diyos. Yan, so Sir Asherto, good morning po. Yan. So, yan. This is the last Thursday of the year 2024. So, ilang taon na ba tayo nagde-devotion, Ma'am Ginida? Anong isang taon? Yan. Ilang taon na tayo nagde-devotion, online devotion. Yan, every, I think, 2022. Yan, 2022. So, 2 years. 2 years na tayo nagigising. 3 years na ba? Oo. Naalala ko pa nun, yung nagre-record pa tayo sa cellphone eh. Naalala niyo ba yun? Record sa cellphone, post sa, Facebook page ng PMA. Yan. So, yun. So, 3 years talaga na nandito tayo sama-sama, no? So, and this is the last Thursday of the year 2024. Napakaganda na pasalamatan natin ang Panginoon, no? Bakit? Dahil, yun nga, saan, still nandito, kami mga host, na pares-pares tayo natututo.
sa atin, no? Na kung saan, despite na mahirap gumising, di ba, Ma'am Janita? Lalo na pag Mag- ganitong December. Mag-aaral ka pa, yan. At marami kang napulot na candy. Kinain mo lang kagabi. Sana all may napulot. Hirap talaga gumising yan. Puro sugar ang katawan. Yan. Yan. Diba? Kung saan, the end of the year is sama-sama pa rin tayo. Maraming hindi umabot ng 2025, 'di ba? Pero tayo, no, andun pa rin yung faithfulness ng Panginoon. Kaya, yun yung gusto kong italakay po sa inyo, yung faithfulness ng Panginoon. And together with our family, 'di ba? Nakasan pasalamat dahil the whole year, walang walang na hospital, walang na aksidente, no? Yet, within our family, 'di ba? At sa atin din. Na-hospital ka na ba, Ma'am Ginida? Grabe na. Yan talaga yung pinagpapray ko na hindi mangyari. Grabe, magnanak on. Wag naman. Magnanak ka talaga. Hindi, nagbibiro lang si Ma'am Ginida. Grabe naman. 'Di ba? Si Ma'am Virgin, hindi rin eh. Yan, 'di ba? Na kung saan, andun yung faithfulness ng Panginoon sa atin within this year. 'Di ba? So, pasalamat tayo. Kaya sabi nga dito sa Lamentation, chapter 3, verse 23. Yan, no? Kung saan, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Sama ko lang dito sa verse 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. And yan, 23, basahin ko ulit. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan. So makikita natin doon, by the mercies of God, na hindi tayo nakukonsume. No? Na kung saan, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Andun pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa atin. And together with our family. Siyempre, with our team, no? Na kung saan winning our family. Yan. Na kung saan, kahit hindi natin kasama ating family, di ba? Andun pa rin yung blessing, di ba? Na kung saan, andun, ikaw yung source of blessing na yung family, kahit yung family mo is wala dito. Di ba? Tama ba? Na kung saan, andun yung blessing na pati ang family mo ay napaprotection dahil sa iyo, no? Kaya nga, um, there are new every morning, great is thy faithfulness, no? No, saan yung faithfulness ng Panginoon sa atin is marvelous, 'di ba? No, saan andun yung faithfulness ng Panginoon sa atin na yun, andun yung protection ng Diyos kahit nakagawa tayo ng kasalanan, 'di ba? Eh, syempre, tao tayo. Eh. Hindi tayo, we are prone sa kasalanan. Pero, despite nakagawa tayo ng kasalanan, andyan pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Kaya, andun yung doon yung pasalamat natin ang Panginoon. No? Dahil His mercies, di ba? Bakit yung mercies niya? Bakit yung mercy ng Panginoon? Nga dito sa Psalms 118 verse 1. Sabi dito, "O give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever." Kung saan, kung wala ang mercy sa atin, kung wala yung mercy ng Panginoon sa atin, di ba? Nandito pa kaya tayo, di ba? Nandito pa kami, kaya yung mga host, di ba? What if, yun nga, every nakagawa natin kasalanan, ah, pinapalo tayo ng Diyos, di ba? Or sinisingil ng Diyos yan sa atin kapag every time nakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi. Pero andyan yung mercy ng Panginoon sa atin. Endure it forever. Andun yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Di ba? Na within this year na kami tayong nakitang aksidente, di ba? Like dyan sa mga kalsada, di ba? Kung saan, andun yung pasalamatan natin ng Diyos dahil, yun nga, na kung saan, umabot tayo sa December 26, 2024. No? Na walang sakit, na may kalakasan, di ba? Pero minsan nagkakasakit tayo. Di ba? Pero yun nga, na kung saan, andun pa rin yung mercy ng Panginoon sa atin. Andun yung pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Kaya nga, andun yung yung thanksgiving natin sa Panginoon. Sabi nga dito, "Oh, give thanks unto the Lord." No? Oh, give thanks, no? Tayong mga working, no? Sobrang busy natin, or yun nga, baka
Doon lang tayo magi-give thanks kapag natanggap nyo na yung Christmas bonus nyo. Di ba? Doon lang tayo magi-give thanks sa Panginoon kung andyan, puro material yung nare-receive nyo. Hindi. No? Every time, no? Every time na magigising ka, no? Magpasalamat ka na sa Panginoon dahil ginising ka ng Panginoon. Di ba? Sabi nga ni Pastor, hindi ka naman ginising ng alarm clock mo, kundi ang Panginoon naggising sa'yo. Di ba? Kung saan, andun yung faithfulness pa rin ng Panginoon sa'yo. Kaya, yan, kapag tulog na tayo, di ba? Hindi, wala tayong kamalay-malay sa paligid natin, pero andun yung protection ng Diyos. Yun nga, pati nga sa preaching, tinutulugan mo, wala kang kamalay-malay, di ba? Pero, andun pa rin yung faithfulness. Mamaya, pinitik na yung ilong mo. Yan, pinitik na yung ilong mo. Pero walang pa rin pumipitik sa ilong mo tuwing preaching eh. Di ba? Pero andun yung pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa'yo. Di ba? Na despite of our mga pagkukulang natin, andun yung kasalanan natin, nakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, is still our God is still faithful to us. Kaya nga tayo, di ba? Andun yung katanungan, tayo ba is faithful sa Panginoon? Naging faithful ba tayo sa taong 2024. Yan. So, andun yung realization natin or examine natin yung sarili natin na kung saan naging faithful ba ako sa Panginoon taong 2024 o naging faithful tayo sa ating mga trabaho na nawala na tayo ng oras para sa Panginoon. Diba? Kaya nga, andun yung pa rin eh. Andun yung thankful tayo sa Panginoon dahil meron tayong pastor, no? Na kung saan, kinakausap tayo, maging thankful nga tayo kung kinakausap tayo ng pastor, no? Kinakaunselan tayo ng pastor. Bakit andyan, di ka nagsisimba ng hapon, di ka nagsisimba ng Wednesday. Maging thankful tayo. Bakit? Andun yung concern ng ating pastor. Andun yung andun yung talagang concerns ang ating pastor sa ating spiritual, no? Na kung saan andyan talaga na yung iba, 'di ba? Minsan nakaka-offend, andun yung hard preaching ng ating pastor, tinitira yung ating offend. Pero pasalamat tayo dahil andyan pa rin, no? Ginagamit ang Panginoon ng ating pastor para alagaan tayo spiritually, 'di ba? Pero yun nga, na kung saan tayong mga working, 'di ba? Despite of our busy schedule, pero andyan pa rin ang Panginoon, no? Andyan pa rin yung Panginoon na faithful sa atin. Kaya nga, ako nga laking pasalamat ako kasi nung last week, yan, ako saan, talagang wala akong tulog, tapos nagbiyahe pa ako ng Manila. No? Parang 2 hours na yung tulog, tapos biyahe. Tapos, yun, parang gising ako 24 hours, tapos ako pa yung driver. Andun yung andun yung nakita ko yung power ng Panginoon dahil yan nga, syempre, sakay ko rin sila pastor. Yan, parang andun yung power ng Panginoon na andun yung protection ng Diyos na nasa biyahe kami. Yan, andyan yung protection. Kasi yung iba, 'di ba? Nakakatulog sa daan, andun yung aksidente. Pero andun yung protection eh. Na kung saan, despite wala ka talaga ang tulog, pagod pa, nakatayo buong maghapon, no? Tapos kinabukasan, maaga pa yung call time namin. Dadating ka dito sa Baguio ng mga 2 o'clock, tapos yung call time is mga 4 o'clock or 5 o'clock, 'di ba? So, andun yung blessing ng Panginoon kasi tapos hanggang ngayon, no, still malakas pa rin and walang sakit, no? So, andun yung faithfulness ng Panginoon sa akin. Kaya, I'm so thankful sa Panginoon. Kaya tayo, yan nga, andun nakita ko yung faithfulness ng Panginoon sa aking buhay. Pero yun nga, na-examine ko sarili ko. Minsan hindi talaga ako nagiging faithful sa Panginoon. Diba? Pero, andun nga, na kung saan, nag-ask ako forgiveness for that, yung mga kasalanan ko, yan. Pero yun nga pagdating this 2025, 'di ba? Na kung saan i-goal ko na magiging faithful ako sa Panginoon, 'di ba? Andun yung goal setting natin, 'di ba? Andun yung despite no goal setting ka, 'di ba? Na kung saan magiging faithful ako sa Panginoon. Yan, upang sa magpupush sa'yo yung goal mo na yun na magiging faithful ka. Kasi, yun nga, gusto mo matapos ang taon 2025 din na faithful ka sa Panginoon. Diba?
So, ganun din, di ba? Yun rin yung isang goal ko for this year, this 2024. No? Na maging faithful sa Panginoon. Ayan. Everyday soul winning, pero naudlot. after after 3 months, wala na. Andyan na yung kumatok na yung katamaran. Bira si Ma'am Jenita, kapag nakompleto mo, saan kaya tayo magpapakape? Papakabi. Saan tayo? Si Pastor magpapakabit Makikisabi. driver. I-drive mo na lang kami. Sige. Yan. Pero, oboto mo lang ako sa sasakyan ng kape. Driver. Ba't ako pakapili? Dami. Ikaw nga nakaka-accomplish eh. Ikaw, Ma'am Virgie, nakakompleto mo. Wala nga. Yun. Nag-fail din. Si Ma'am Kaya Krisha. start. Kompleto mo? Yun no. Hindi na mo papakape, Parang Ma'am. nakakatakot mag-set ng goal ulit. Bakit kaya kayo ngayon naka-accomplish eh? Alright. Yan, congratulate natin sa Ma'am Jenita. Congratulations Huwag lang sa tama inyo. ng katamaran within 5 days. yun. Nakalimutan mo, no? Yeah, 5 days na lang. Nakalimutan Naalala pa ko ng noon eh. Maghahabol ka pa ng tatawagan mo. the day 31, no? Doon ka Para pa na sumablay. Sablay pa. Yun, no? Magsuloy na ng madaling araw, no? Yun. So, yun nga. Kung saan, andun pa yung faithfulness, no? Andun yung faithfulness na kita natin, no? Sa araw-araw, everyday soul winning nila, Ma'am Ginny, the Stir Creation, no? Despite nagsusul winning na may sakit, di ba? Tama ba? Grabe. Yan. Yun. Yan. Yan. Ako saan, andun yung faithfulness ng Panginoon, no? Hirap niyan, di ba? Ako nga eh. Ayun, tinamaan ng katamaran. Naudlot ang everyday soul winning. Yan. Pero mag-goal pa rin. Parang magpupush talaga eh. Yan, pupush ko talaga. Yan. So, ganun talaga. Ako saan. Pero andyan. Habang may buhay, may pag-asa. Yes, habang may buhay, may pag-asa. Kahit man lang si Pastor nga, nakailang taon na eh. Nakakabilib, no? Ako saan, talagang role model ng ating pastor sa everyday spinning. Ilang taon na, no? Tuloy-tuloy, walang tawag doon, walang daklis, no? Yan, walang mintis talaga. Walang mintis, pero yun nga, sa taong 2025, no? Yun. Sabi nga ni Ma'am Virgie, natatakot daw siya Nakakatakot. Yan, pero yun nga, si Ma'am Jenita nga kaya nga eh, di ba? Si Ma'am Jenita nakaya niya. Tayo pa kaya. Yan. So, talagang si Ma'am Jenita magpapakape. Yan. So, yun nga, pasalamatan natin dahil yung faithfulness ng Panginoon sa atin is new every morning. Yan. So, fresh. No, pag-isip mo ng umaga, andyan yung faithful ng Panginoon sa atin hanggang sa gabi. Hanggang sa pagtulog mo. Diba? Andyan, still our God is still faithful to us. Kaya napakaganda na, yun nga, na tanungin natin sa sarili natin, faithful ba tayo? Diba? Naging faithful ba tayo sa Panginoon? Or, faithful ba tayo sa Panginoon? Or, yun nga, busy tayo sa mga ibang bagay, di ba? Na despite ang Panginoon ang nag-glorify, pero hindi mo na nag-glorify ang Panginoon, yan, kundi yung mga boss mo na, or andyan na. Puro trabaho tayo, mga working, no? Kaya nakakalungkot, no? The end of 2025, yun, pakonti yung mga working, di ba? Kung saan talagang andun yung battle natin, 'di ba? Kasi hirap eh. Kung saan magdi-disciple ka ng working. Tapos yun, pag andyan na yung ararasonan trabaho, 'di ba? Syempre wala ka naman magawa kasi trabaho nila yun eh. Pero andun, give time to the Lord, 'di ba? Give time to the Lord. Na andyan yung Panginoon na faithful sa atin, andun yung protection ng Panginoon. Paano na lang, 'di ba? Kung hindi faithful sa atin ang Panginoon, wala tayong protection, di ba? So, yun nga, nakasan, yun, tulad na sabi ko sa inyo, what if nga, na every nagawa tayo ng kasalanan is
sinisingil tayo ng Panginoon. Pero hindi eh. His mercy endureth forever. Pero wag nating to take for granted na His mercy endureth forever naman eh. Diba? Pero ang Diyos pa rin, diba? Ang Diyos pa rin is namamahalo. Diba? Kaya napakaganda. Kaya kaya tayo bilang isang working singles is yun nga, maging faithful tayo and together with our family dapat no na kung saan i-encourage din natin yung family kung wala pa sila dito na maging faithful din 'di ba sa Panginoon. Then yun nga, pag-pray natin na napakaganda na napakaganda na isang buong family is naglilingkod sa Panginoon no at isa lang ding yun church na pinag-a-attendan. So, pasa ko kay Ma'am Ginida. Marami siyang sasabihin. Yan. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. At parang mali yung calendar na nakita ko nung last week. Kasi parang may nakita akong isang Thursday pa. 2023 calendar natin. Last Thursday. Isang Thursday pa bago mag New Year. Isang Thursday pa. Hindi ko alam kung anong calendar yung nakita ko. Calendar ni Ma'am Ginida. In-scroll ko lang sa phone, sabi ko, meron pa palang isang ano. And that's why sabi ko yung ginagawa nating topic every last Sunday, every last week of the month. Yan yung parang yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero anyways, yung na-prepare ko is Word of God pa rin naman. And speaking of faithfulness, yung binasa ni Sir Christian na verse kanina, actually, isa yan sa mga hindi ko naman favorite. Dapat kasi favorite natin lahat eh. Pero bang gustong-gusto kong verse, at parang isa sa mga life verse ko, yung sinasabi niya dyan na great is thy faithfulness. They are new every morning. Yan, dyan kasi sa verse, and dyan sa verse, ang verse ba yun? And sa verse 21, yeah, sa verse 21, before ng 22, sabi dyan sa 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. Yan yung gustong-gusto ko laging binabasa dyan yung tatlong verses na yan. And so sabi niya dyan, this I recall to my mind, therefore have I hope. Alam mo yung inaabangan mo lagi every morning, pagkagising mo yung inaantay mo ay yung sabi ng Bible dyan, yung faithfulness ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. Diba? Kahit anong failure nagawa mo, then pagkagising mo ay aabangan mo yun. Kasi sabi ng Bible, they are new every morning. And speaking of faithfulness, yan, sabi nga ni Sir Christian kanina, although may mga times na hindi siya faithful, pero faithful ang Panginoon, it's because isa yan sa character ng Panginoon. Isa yan sa nature ng Panginoon. He is the faithful one. And kaya nga minsan, di ba, na kahit may mga blessings tayo na parang this Christmas nga, parang sabi, parang hindi ako worthy na tumanggap nito. Last week nga, nag-devotion nga kami, sabi ni Pastor, pag may natanggap ka na regalo, pag alam mo ano ka, ibalik mo. Di ba, yung alam mo hindi ka worthy. Ay, grabe naman. Hindi ako pero may natanggap akong ganito. Sabi ni Pastor, ibalik mo dun sa nagbigay sa'yo. Kasi hindi ka worthy. Alam mo hindi ka worthy na tumanggap ng gift na yun. Di ba? Yan. Pero anyways, sabi ng Bible, they are new every morning. Yan. So, pagkagising mo, and alam mo na may bagong mercy, and alam mo na faithful lagi ang Panginoon. Dahil yan isa sa mga nature ng Panginoon na hindi yun mababago. And He is faithful. And though many times, na hindi tayo faithful sa Panginoon. So, ano ba rin yung faithfulness ng Panginoon sa atin? And so, balik po tayo dun sa text verse po natin this Christmas. Although tapos na yung Christmas, actually, kung ang pinapaniwalaan nila ng December 25 talaga yung kapanganakan ng Panginoong Kristo, tapos na. 26 na ngayon. Bilis ng panahon. And so, tapos na. Then, ang susunod dyan, magbabaklas na naman ng mga dekorasyon, and itatago. Then, gagamitin na naman after 11 months. After 11 months, Christmas na naman, di ba? Yeah, and so, sabi ng Bible dyan sa Luke chapter 2, verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Yan, so kung alam po natin, kung alam po natin yung person of Christmas, yun yung purpose of Christmas, yan, so hindi tayo nadaya or hindi tayo nadala, hindi tayo nag-celebrate according sa pagse-celebrate ng mundo ng Christmas. Kung alam natin
kung sino yung person and then yung purpose. And 'di ba? And kaya nga kahapon, 'di ba, grabe yung nag-area kami kahapon. So sabi parang lahat ata ng napuntahan ko may nagiinuman, 'di ba? Parang gano'n. May nagiinuman, akala ko nga yayayain ako, subukan mo. Ayun. So parang lahat ng nadaanan ko merong inuman and maraming pagkain, maraming handa. At grabe, merong hindi talaga nawawala si Santa Claus, ano? May mga gumaganap talaga na Santa Claus. And siyaan excited yung mga tao. And 'di ba? Yan. So bakit? Kasi hindi nila alam yung person of Christmas. And hindi nila alam kung sino talaga yung celebrant ng Christmas. And kaya nga hindi nila alam, kaya nga hindi doon yung attention ng mga tao. Yan, saan yung attention ng mga tao? Doon kay Santa Claus, 'di ba? Yan kasi alam nila na mamimigay siya ng gift. Alam nila na meron siyang ibibigay. Ano pa? Yan, so yung iba nakatuon sa Christmas tree. Yan, so hindi naman talaga sa Christmas tree nakatuon kundi yung mga gift, 'di ba? Under the tree. Yan, so hindi natin alam na um, nakatuon yung pansin, yung attention ng iba doon sa gifts sa under the Christmas tree, mga nakasabit. Actually, ng mga bata kami, ganun din yung hinahanap namin, naghanap kami ng Christmas tree kasi may mga totoong candy may mga totoong candy na nakasabit-sabit diyan, 'di ba? Tapos pag may nakuha ka na yung binalot lang na bato or styrofoam, tas magagalit ka pa 'di ba? And fake sinasabit lang sa Christmas tree. Diyan yung attention ng tao. Bakit? Kasi hindi nila kilala yung celebrant. Yan, kaya nga, diyan sa verse na yan, sa verse na binasa natin, maliwanag diyan na sinasabi kung sino yung celebrant. And kaya after ng Christmas, nakatuon lagi sa sarili hindi naman ikaw yung celebrant. Diba? Nakatuon yung sarili, kaya sigurado after simula ngayon, magtatanungan na ngayon, anong natanggap mong regalo? O 'di ba? Ganun Doon doon yung attention ng tao. Ano natanggap mong regalo? Ano yung handa mo? Kumusta yung Christmas mo? Eto, malungkot kasi hindi ko sinulat ko naman sa wishlist ko, hindi yun ang binigay. O, 'di ba? Sapatos, pero chinilas yung binigay. Patanong-tanong pa ng wishlist, hindi naman yun yung binigay. O, di ba? Malungkot yung Christmas. O, di ba? Bakit kasi saan nakatuon? Iba yung pansin. Di ba? Iba yun. Yung attention, hindi doon mismo sa celebrant. Yan. Pero sabi dyan sa verse na binasa natin, maliwanag dyan kung sino yung celebrant. And the person of Christmas and the purpose. Okay? Yan. Sabi dyan, for unto you is born this day in the city of David as Savior. Yan yung purpose, di ba, ng Christmas na merong pag-alala natin sa kapanganahan ng isang tagapagligtas. And sabi ng Bible, hindi na natiling baby ang Panginoong Kristo Jesus. Di ba? And sabi ng Bible, He came to save and seek which are lost. And so, laging sinasabi yan nung nag-share ako this December, sabi ko, hindi na natiling baby ang Panginoong Kristo Jesus. Hindi siya nanatili sa manger. And sabi ng Bible, siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing na muli na buhay para ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa atin, yung plan ng Panginoon para sa atin. And di ba? Yan, so minsan kaya mali yung celebration ng tao ng Christmas kasi hindi nila alam yung person and the purpose of Christmas. Di ba? And kahapon nagiinuman, and then parang gusto kong sabihin, kung talagang naniniwala kayo na birthday ng Panginoong Kristo Jesus ngayon, di ba kasi pagtatanungin mo sila, alam niyo pa bakit may Christmas? Alam niyo ba kung bakit nagse-celebrate tayo ng Christmas? Oo naman, birthday ni Jesus Christ, di ba? And so, pag-alala sa kapanganakan. And di ba? Mga kanta nila, parang mga kanta nila hindi pang Christmas song di ba, pang heartbroken na tapos mga country songs, ay pambirang yan. Akala ko ba ang celebrant, di ba, pag may birthday kakantahan mo, sasabihin mo yung pangalan ng celebrant, di ba? Happy birthday, Ma'am Virgie, ganun, di ba? Pero yung kanta nila iba di ba? Mga iba't ibang K-pop songs, yan, iba't ibang kanta. O, di ba? Yan, kasi nga hindi nila alam. And so hindi nila alam yung purpose talaga at kung sino talaga yung celebrant ng Christmas. Yan, so ang attention nila ay yung kung paano nila mapapasaya yung sarili nila.
yan hindi naman ikaw yung celebrant, di ba? Antayin mo pag birthday mo para ikaw yung celebrant. Ikaw ang pasasayahin natin. Okay? Yan. Pero sabi ng Bible, hindi nagtatapos. Sabi ko, mamaya, after how many days? 5 days na lang, magbabaklasan na naman. And after Christmas, ano naman yung gagawin po natin? Diba? Kasi tapos na eh. Hindi na magpapakita si Santa Claus. And wala na yung mga gifts under the Christmas tree. And mawawala na yung mga Christmas lights dyan sa town. And balik na naman. Kasi parang nangyayari kasi after ng Christmas, wala, back to normal. Ganun yung mga tao eh. And back to normal na naman. And pero dito po sa verse 20, shortcut natin. And verse 20, and sabi po dyan, and the shepherds returned. So after na in-announce sa kanila ng angel, pinuntahan nila ang Panginoong Kristo Jesus. And sabi dyan sa verse 20, after nilang mapuntahan, sabi ng Bible, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Diba? In-announce sa kanila, pinuntahan nila, ano yung ginawa nila? Ano yung ginawa nila after? And sabi dyan, glorifying and praising God. And so after nitong Christmas season, and andyan pa ba yung pag-glorify natin sa Panginoon? Andyan pa ba yung praise natin sa Panginoon? Kasi minsan maganda rin kapag Christmas kasi nare-remind tayo. Kasi minsan nakakalimutan natin, nare-remind ulit tayo. Maganda pag Christmas, nare-remind tayo sa mga preachings. Andun yung pag-glorify natin sa Panginoon. Andun yung pag-praise natin sa Panginoon. Kaso nga lang kapag tapos na yung Christmas season, parang nagtatapos na rin hanggang doon eh. 'Di ba? Pero ano yung natin? Ano yung at the end of this season, ano yung gagawin po natin? 'Di ba? Mawawala na rin ba yung mawawala na rin ba yung celebrant? 'Di ba? Kasi hindi na Christmas eh. Or magpapatuloy tayo na ipangaral ang Panginoong Kristo Jesus. 'Di ba? Gagawin din ba natin yung ginawa ng mga shepherds diyan? And sabi diyan, glorifying and praising God for all the things. And 'di ba kasi minsan diyan na lang tapos na yung Christmas, wala nang gagawin. Pero napakaganda na ito yung magandang start natin for this coming year. Ang tamang-tama December, last month of the year. Ito yung maging ito yung maging power natin para magiging on fire tayo for this coming 2025. Ano ba, napaalalahanan tayo na merong Kristo na ipinanganak para sa atin, na magandang makilala siya and gamitin tayo ng Panginoon para ipakilala siya sa lahat ng tao. 'Di ba? Hindi tapos na yung Christmas season, tapos na rin yung pagpapakilala natin sa Panginoong Kristo Jesus. 'Di ba? Minsan iba sa atin pagdating ng December, na-on fire tayo sa soul winning. Bakit? Kasi madaling mag-share kasi alam ng mga tao na may Kristo eh. 'Di ba? Pero after ng Christmas, after ng season na ito, sa pagtatapos ng Christmas season, nagtatapos na rin yung fire natin sa pagpapangaral sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Pero hindi dapat ganoon. So gamitin natin 'yan para gamitin natin itong season na ito. So gamitin natin para ito yung maging preparation natin na on fire this coming 2025. Diba? Andun yung patuloy pa rin na ipangaral natin, ipakilala natin ang tagapagligtas na ipinanganak para sa atin. Hanggang sabi nga ng Bible, hanggang sa lahat na ng tao ay makilala na meron ngang tagapagligtas. Kasi 'di ba nakakalungkot yung iba, inaantay pa lang yung ipapanganak. Yan, inaantay pa lang nila yung ipapanganak na tagapagligtas. Pero para sa atin, sabi ng Bible, ipinanganak na. So maganda patuloy pa rin tayo. Matapos man itong season na ito, pero patuloy pa rin nating ipakilala ang Panginoong Kristo Jesus na sabi ng Bible diyan sa verse na binasa natin na ating tagapagligtas. So hindi kasabay ng pagtatapos ng season na ito, tapos na rin yung pagpapangaral natin. But then, dapat lalong maging lalong maging masigasig po tayo sa pagpapangaral na merong tagapagligtas na ipinanganak para sa atin. Yun lang, Ma'am Virgie, dagdagan mo lang. Amen, Ma'am Jen. Ayun, and maganda yung last Thursday na pala ngayon ng December. So, yun. Hopefully, 'di ba, na lahat tayo nakapagbigay ng pasasalamat sa Panginoon nung Christmas, nung Christmas Eve. At mahalaga. So,
ah, kung ano, gusto ko lang i-share yun sa ano, sa Christmas, 'di ba, nung celebration is talagang ano, we avoided talagang yung maghanda, yung ganun. Tapos ah, nagbigay lang talaga ng ano, prayer lang talaga and gratitude sa Panginoon. Ayun, sa lahat ng blessings yan, speaking of faithfulness, ayun, hindi man tayo naging faithful this year, na ganun ka-faithful, pero at least, di ba, andito pa din tayo dahil andyan ang Panginoon, di ba, na laging gumagabay sa atin. So, hindi pinapabayaan. And yun nga, so, itutuloy natin sa ano, sa Matthew chapter 1 verse 21 yung verse, tapos na ni Ma'am Ginida sa Luke chapter 2. Dito sa verse 21 sabi niya, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Ayun, speaking of this, 'di ba, sa Jesus birth na na lagi po nating alalahanin, 'di ba, yung purpose ng Christmas, yung Jesus birth is to save, 'di ba, na to save sinners from the bondage of sin, yan, from hell. And though syempre doon naman sa ano, sa mga tumanggap, yan, to save the sinner from the bondage of sin and from hell. At sa Matthew chapter 2, 'di ba, na nabanggit, gusto ko lang replay yung ano, yung i-recall yung preaching ni Pastor kagabi, sa Matthew chapter 2, kung saan yung mga wise men. So kung maganda yung nabanggit niya na bakit sila naging wise. So maganda yung nakatanungan na paano sila naging wise, and since we're facing another year, 'di ba? Looking forward to 2025. So magandang ano yun, magandang baon-baon natin talaga yung wisdom, 'di ba, ng Panginoon. So wala na tayong ibang kumbaga dapat na i-consider at saka kumbaga source ng wisdom natin sa pag-set ng goals or whatever na nilulook forward natin, 'di ba, sa 2025. And dito sabi niya sa ano, sabi niya sa Proverbs chapter 2. Ayan. Sabi niya sa ano, Proverbs chapter 2 verse 4, "If thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures." Ayan. And i-ano ko lang, ituloy ko lang sa verse 6. Dito sa verse 6. "For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding." Ayan, and sa ano, "He layeth up wisdom for the righteous, he is a buckler to them that walk uprightly." At dito sa ano, sa, ayan, sa verse 10, "When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul." Ayun. So, yung nabanggit ni Pastor, di ba, kagabi, na yung mga wise men na kaya sila naging wise is because they had the Word of God. Yan. And yung tatlong points ni Pastor, di ba, na they had an intimate relationship with God and they were guided and protected, di ba, by God. So, yung mga proof na yun, and tayo din naman. So, kung katulad natin, since nabanggit naman dito, yung mga wise men is aral sila, 'di ba? So after na ano na naglakbay sila, they were guided na papunta sa ano, 'di ba? Papunta sa kinaroroonan ni Jesus Christ, and they were protected, 'di ba, from King Herod. Tapos andun yung ano, yung focus nila, 'di ba, na yun lang yung sabi ni Pastor, na yun lang yung pakay talaga nila, hindi na sila nag-side trip o kaya wala nang nabanggit doon, 'di ba, na parang unnecessary, kasi talagang yung pino-point out nga dito sa Word of God is yung King, 'di ba, King of Kings. And yun nga, ganun din sa mga shepherds, 'di ba? Yung great joy, 'di ba? So nabanggit yung mga yun dito sa chapter sa book of Luke at saka sa Matthew. At sa atin naman, 'di ba? So how are we going to be wise yan in the year 2025 din, or sa as we look forward? So we set another goal, tapos tapos na tayo sa patapos na tayo this year, 'di ba, 2024. So yung ano, yung seek. Ayan. So nabanggit dito sa verse 4 kasi seeking. Yan. And alam naman natin na they had the word of God, yung mga wise men. So, just like us na yung pinaka-source ng guide
yung pinaka-source ng wisdom natin is the Word of God, di ba? Na sabi niya dito, yun, yung mga, if thou as silver and searches for hid treasure, for hid treasures. Kasi tayo naman, kailangan talagang, hindi naman natin babasahin yung salita ng Diyos kung hindi tayo nagsisik. If we don't seek God first, di ba? Hindi tayo pupunta ng bahay-sambahan if we don't seek God's word. Ayun, if we don't thirst and hunger of God's word, di ba? At so nandun talaga sa seeking. So nasa sa atin, yan, nasa choice natin yun kung nagsisik ba talaga tayo. Then if not, 'di ba? So we get stagnant. And medyo 'di ba risky din kapag ngayon pa lang hindi tayo 'di ba nagsisik. After all ng mga evaluation natin sa kung paano tayo nag-behave this year, paano tayo naglingkod, ano yung performance natin, 'di ba? So again, we seek God, 'di ba? We go back to seeking God again. Kasi ang hirap yung, 'di ba? Ang hirap yung, sabi ko nga sa mga working, ang dami yung unstable, 'di ba? Yung parang dala-dalawa yung attention natin hati, 'di ba? And yung parang yung priority natin. So dapat andun yung reminder ng word from God's word na kung ano yung ipa-prioritize natin. So yung wisdom mismo. And we know that the source of wisdom is the word of God. At sabi niya dito, 'di ba sa basahin ko lang. Ayan. Sa Proverbs, ayan. Sabi niya dito, discretion. So, as a result kasi sa verse 10 muna, when wisdom entereth into thine heart, 'di ba? And knowledge is pleasant unto thy soul. Ayun. So, syempre tayo pag sinasa puso natin kung ano yung natututunan natin at andun yung 'di ba we become knowledgeable kasi when we seek God, we seek God's word, we become knowledgeable. Tapos sinapuso natin at sinabuhay natin, 'di ba? It's pleasant unto our soul. And then nagiging discreet tayo. So sa verse 11, sabi niya, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. So ipo-preserve tayo ng salita ng Diyos, 'di ba? At dahil nga syempre kapag andyan wisdom mo, alam mo yung hindi ka mapapahamak, katulad ng nabanggit nila kanina mga co-host na ang daming mga aksidente, ang daming mga nagpapatayan, ang daming mga dahil sa inuman, yung way of celebrating of Christmas, napahamak na sila, 'di ba? Ang daming mga nagta-travel tapos hindi na nakabalik kasi namatay sa aksidente, 'di ba, yung mga ganun. So yung napapansin natin yung difference ng nandyan yung wisdom ng Panginoon na nagpo-preserve at nagpo-protect sa'yo compared sa mga, 'di ba, sa mga tao sa labas na wala silang salita ng Diyos na nag-guide, kaya ganun yung way of life nila, 'di ba? And ganun na lang yung celebration. Ayun. And kahit nga sa nung Christmas din, yung mga neighbor namin tapos talagang ang lakas ng 'di ba? Ang lakas ng nila, yung KTV nila, yung mga boses nilang kumakanta, tapos worldly pa. Ayun. So, yung mga ganun, kaya mapapansin mo kung talagang lack of wisdom and wala talagang, yung sabi ni Pastor, walang salita ng Diyos sa kanila na nag-guide. Kaya, kung mapapansin natin, napakapalad natin. 'Di ba na eto na yung dito tayo na po-preserve. Syempre kung wala sigurong salita ng Diyos, sa palagay mo, Ma'am Ginida, kung wala, baka si Ma'am Ginida, hindi ko alam kung Karaoke saan. si Ma'am Junita. Siguro, nakikurious ako kung siguro wala si Ma'am Ginida dito. Ayun, ano kayang buhay niya ngayon sa palagay mo? Pero mabait ako na bata. Po na anak. Mabait naman si Ma'am Ginida. Siguro negosyante siguro. Nakatapos ng pag-aaral. Isang Or elf na siya. nakapag-asawa na din. Ayun, di ba? So, ang daming ways kung walang salita ng Diyos sa atin na nag-guide sa atin through the years. So, wala tayong ganito ngayon, wala kami ngayon, di ba, na nagsasalita. And so, yun yung talagang ako pinagpapasalamat ko na yung nataniman talaga ay yung word of God talaga na naitanim. Kasi kung wala, sabi ko, grabe, kung as usual siguro yung lifestyle,
walang pagbabago. Ayun. So, 'di ba? Through the years and going up, 'di ba? Hindi leveling up, not leveling down. 'Yun. Despite of syempre hindi naman ganoon ka-perfect at hindi naman din ganoon hindi naman porke nasasabi natin yung about wisdom, 'di ba? Na share natin about yung mga ganito is we are also wise enough. Hindi na yung parang bakit as if naman super wise ka yung ganun. Hindi naman ganun pero syempre reminder din ito sa amin 'di ba? Personally din sa akin is talagang we need more kasi syempre kung talaga mas siya yung nakakaalam kung ano talaga yung mga ano mo din yung mga accomplishment, yung pag may pinapagawa siya, nakikita din niya yung mga members niya, 'di ba? Kung paano, 'di ba, kumilos, kung paano sumunod sa instruction, 'di ba? So hindi naman tayo naging perfect na talagang sumunod talaga sa mga instructions, lalong-lalo na sa soul winning. Ayun. At ayun, speaking of that, ayun, maganda talagang yun ang pinaka main goal din, 'di ba? Kasi ang tawag doon, yun nga, yung presensya ng Panginoon kasi, yun, mahalaga yung, ang dami mong matututunan talaga sa area pag lagi kang, kapag tutok ka nga, yun. Kaya mapalad ang mga full-time. Lalo na sila Ma'am Jenida na mapalad, ako? Ayun, so, kaya malapit, speaking of Bible School yan. So, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Yan. Kaya, ulitin ko lang yung sa verse 11 sa Proverbs chapter 2, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Kapag andyan yung pangunawa, naunawaan natin, syempre, hindi naman pwedeng naunawaan natin yung salita ng Diyos, walang application. 'Di ba? Kasi yun naman na yung proof na naunawaan natin yung salita ng Diyos. Kapag talagang kapag ina-apply na natin, yun nagre-reflect na sa buhay natin. At syempre, yun na yung protection natin, 'di ba? Kasi we are choosing the right track. Yun, hindi na natin pinipili or yung discretion kasi, yung pag-iingat, 'di ba? You're cautious at saka talagang ay hindi pala pwede yung ganito, ay hindi na dito na lang ako sa church. Yun, 'di ba? Yung ganun, we choose kung ano talaga yung which is tama yung sinabi sabi ni pastor, 'di ba? Kung nag-travel ka pa at kung ano-ano. So nakaka-distract din. Mas risky 'yan kasi hindi mo alam mamaya kung anong mangyari sa 'Yun. At even sa mga yung way of celebrating, yun nga, yung focus natin from this time on, 'yan, towards yun sa 2025. Ayun, so yun lang naman at para makapagsalita yung iba. To God be the glory. Thank you, Merry Ma'am Christmas. Bergie and Yeah. Ma'am Jenida. Yan, so totoo yun, no? Na kung saan talagang andun yung faithfulness ng Panginoon sa atin at makikita natin, di ba? Na kung saan andun yung guide ng Panginoon sa atin. Kaya nga, yun nga, tulad nga sinabi ni Ma'am Bergie, paano na lang kung wala tayong guide, no? Na word of God, nasaan kaya tayo, no? Baka ngayon si Ma'am Jenida, lasing na siya. Yan. Nagiinom pa, May pambihira. bisyo siguro. Relax naman. Yan. Si Ma'am Bergie, baka paano to? Kasama ang pa- may, Actually, may vices din ako noon kung ano nung kaya wala yung pa vices talagang mo, ma'am? kaya hindi, Scatter daw. secret. Scatter. Baka nag-i-scatter. Ayan. Diba? Sugal yung sa cellphone. Online sugal. Yan. Scatter. So, yun nga. Andun nga. May kanya-kanya tayong pero andun pa rin yung guide ng Word of God sa atin, no? So, nandito pa rin tayo dahil andun yung nagpapag-guide pa rin tayo sa Word of God. Paano na lang kapag yun nga, yung pride yung pinapairal natin, hindi wala na tayo dito, no? Wala tayo dito sa studio. Kahit sino man sa atin, 'di ba? Kung pride pa rin pinapairal natin, hindi tayo nagpapag-guide. And andun talaga na walang mangyayari sa ating buhay kundi yun, kasiraan, yan, problema. Yan. So, napaganda na we thank God, no? We thank God na within this year 2024, andun yung guide niya pa rin. Andun pa rin yung protection niya, 'di ba?
despite of any trials or problems na dumating, nandun pa rin, faithful pa rin ang Panginoon sa atin. So, Amen. it's time, no? It's time talaga na hindi naman suklian, kundi maging faithful tayo. Yan. Kasi never natin masusuklian yung faithfulness ng Panginoon sa atin, eh. 'Di ba? Pero, yun nga, maging faithful na lang tayo sa Panginoon at sa kanyang gawain. Yan. So, let's enjoy, no? Let's enjoy the Word of God and let's enjoy the ministry of God. Yan. So, yun. At tanungin natin yung ating mga kasama. Sayang wala si Ma'am Sabel, but daw hindi makapasok? Ma'am Mahina Sabel. yung net. Ayan. Baka Ma'am Sabel, kailangan mo nang magpakape daw bago papasukit. Ma'am Sabel, kape daw bago, yan. So, we have dito muna, entrance fee. Yan. Alright. Yan. So, yun. Tanong natin si Ma'am Krisha. Ma'am Krisha, anong masasabi na faithfulness ng Diyos sa'yo taong 2024? Magandang umaga po sa ating lahat. So, yung katapatan ng Diyos talaga ay hindi masusukat, di mababayaran ng kahit na anumang meron dito sa mundong ito. Kaya, yung katapatan ng Diyos ay, yun, nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon ay natagpuan pa rin ako sa gawain ng Diyos. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At yung faithfulness ng Panginoon kahit na maraming beses na, yun nga, yung hindi sumusunod sa Panginoon, hindi sumusunod sa pastor, pero andun pa rin yung yung gagawa ang Panginoon ng paraan para magawa natin yung isang bagay. Yun ay dahil sa biyaya niya. Kaya yung katapatan ng Diyos hindi lang sa akin kundi hanggang sa family ko na sa buong taon na ito hindi pa walang record na napunta kami sa hospital. Kaya yun yung yun yung nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung provision ng Panginoon sa family namin ay makikita talaga yung faithfulness ng Panginoon sa buhay namin. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko sa kadakilaan ng Diyos na hanggang ngayon ay nasa gawain din niya ako ay dahil din yun sa kanyang biyaya. Kasi kung yun nga yung totoo yung sinasabi na yung pride yung paiiralin, yung katamaran ang paiiralin, yung kayabangan ang paiiralin. Talagang hindi talaga tayo, yun nga, yung syempre pag pinanaig natin yung ganun na ugali, yun yung nagpupush siya atin palayo para sa Panginoon. Kaya yun yung talagang yun yung laging sa araw-araw na devotion namin sa amin ni Pastor, yung patungkol sa katamaran talaga. Yun. Kung hindi rin tapat ang Panginoon sa buhay namin, hindi kami matatagpuan dito sa gawain ng Diyos. Kaya ang makikita talaga sa buhay naming mga manggagawa ng Diyos ay yung kadakilaan ng Panginoon. Hindi dahil sa aming kalakasan, kundi dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay namin. Kaya thank you sa Panginoon dahil faithful siya hanggang ngayon at hanggang kailanman. Kaya yun. Thank you, Ma'am Krisha. Amen. Yan, totoo yun, no? Yung katapatan, lalo na mga full-time worker, no? Na andun yung katapatan ng Diyos sa kanila despite of, 'di ba? Wala silang income, no? Pero still ngayon, tumataba pa rin. Kahit walang income. Sana all. Maliwanag na blessing yun. Yan nga. Maliwanag na faithfulness ng Panginoon sa kanila. No? Oh, at least. Yan, hindi sila ginugutom. Sobra-sobra pa. Brother Mark naman, si Brother Mark. Brother Mark, dito ka. Anong faithfulness ng Panginoon sa taong 2024? Yan. Good morning sa ating lahat. At unang-una ko po nagpapasalamat sa Panginoon sa mga blessings na boss sa pagtatapos na pong taong itong 2024. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kadakilaan
sa kadakilaan niya sa aking buhay na kung saan ako po ay nandito pa rin sa kanyang gawain, sa ministry. At ako rin nagpapasalamat sa Panginoon niya. Yun nga, hindi rin nagkakasakit. Bagamat na merong ubos-ibon. Pero ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na hindi ko man lang nasubukan na madala din sa hospital. Yan. Yun yung ah, yun yung napakalaking yun yung napakalaking blessing na hindi tayo nagkakasakit. And then same time, andito rin ako rin ko pasalamat sa Panginoon na andito pa rin ako sa kanyang gawain. So yun lamang po. Amen, Sir Mark. Yun. So, talaga si Mark. Hindi Amen. pa nadala sa hospital. Yan. So, andun yung faithfulness pa rin ng Panginoon, no? Pag-pray natin si ba? Mark. Ano ba yun? Takit sa paa. Yung pilay lang. Yan. Oh, Huwag pa same. obvious. Dahil sa kinakain yan eh. Yan. So, bawal na ang kumain ng beanstalk. Yan. So, yun. Sabi ni Ma'am Sabel, thank you sa guidance ng Panginoon. Kung wala si Ma'am Jen sa church, may 3 siyang anak ngayon. Wala na yung 3 na yan. May 10 apo. daw. May apo na rin May ako. apo. May apo na sa tuhod May na apo yan. na yan. Yeah, Ma'am Sabel, comment mo kung ano masasabi mo yan sa kadikalaan ng Diyos sa taong kadikalaan ng Diyos sa'yo sa taong 2024. Yan, I hope. Alam ko, marami yan. Faithfulness ng Panginoon. Hindi mo masukat, no? Hindi mo mabilang. Yan. Hindi mo mabilang. Araw-araw ka, andun yung faithfulness ng Panginoon sa inyo. Yan. So, yun. Sayang, hindi ka naka-Google Meet. Ay. Wala ka kasing pakape eh. Dapat may pakape ka, Ma'am Sabel, para may may entrance. Ano yung tawag dun? Entrance fee. Yan, alright. So, Merry Christmas to all. Talagang and Happy New Year. Happy New Year na Yan. din. So, salubungin natin ang bagong taon na yun, tayo ay nagpipray sa Panginoon. Kinakausap natin ang Panginoon at service. Yan, di ba? So, tuwing January 1, may service talaga tayo. Kaya, andun natin makikita na yung papasok ang bagong taon is andun pa rin. Ang Panginoon pa rin ang nag-glorify sa atin. No? Yan. So, yun nga. Sabi ni Ma'am Sabel dito, thank you sa faithfulness ng Panginoon sa akin at nagamit para mag-share ng gospel sa iba at sa family ko. Amen. Yan. Amen. So, Di ba? Nagsusoul winning na siya. Yes. Isa na siyang soul winner. Si Ma'am Dati siya yung Sabel. Yan. sinus. Palapakan natin. Wala ba Di yung ba? sound effect? Yan. So, yun. Andun. Talagang makita natin yung paglago. Diba? Dati, pahiya-hiya pa si Ma'am Sabel. Oh my gosh. Ganun. Naka-jeans pa. Naka-jeans. Pero na ngayon, talagang siya na ginagamit ng Panginoon para ma-sharean yung family niya. No? So, hopefully, na kung saan, Amen. siya yung magiging blessing. Siya yung magiging daan. No? At source of blessing sa kanilang family. At pag-pray na din natin na mapunta sa tamang simbahan ang kanyang family. No? Na kasama siya. So, yun. At napakaganda na andun pa rin yung winning our family. No? Winning our family first. Yan. So, andun pa rin yung tema natin. Kaya, yun. At this is the last Thursday. So, Happy New Year. No? So, kita-kita tayo next year. Yan, sa Thursday. So, kuhan natin yung mga bawat programa ng simbahan. Huwag natin kalimutan. Sabi nga ni Pastor, dito tayo magbakasyon sa simbahan. No? Huwag tayo pupunta sa kung saan-saan. Kundi dito tayo sa simbahan magbakasyon. So, yun. Huwag natin kalimutan sa Sunday. Ayan, last Sunday na rin. No? Last Sunday of the year 2024. So, sa Sport Fest din natin, huwag din kalimutan sa 31. No? So, mag-exercise na tayo, no? Exercise tayo. So, yun, baka sumakat yung tuhod natin after the Sport Fest mamaya
hindi na magising ng January. January 1. And then, yun. Sunday din is the Lord's Supper. Yan. So, huwag natin kalimutan. So, ano pa? Ma'am Jelida, may announcement ka pa. And Sir Christian, wala naman akong announcement pero gusto ko lang magpasalamat. I would like to take the opportunity para magpasalamat sa Panginoon at sa mga members na nagbigay po sa aming mga full-time in Amen. cash, in kind. And tumatanggap po kami. Joke lang. Tumatanggap pala kayo ng cash. Oo. In cash, may nagbigay in cash, in kind. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat din po sa inyo sa faithfulness po ninyo. Post mo kasi yung Gcash mo. Ano, Amen. Gcash mo dyan. Yeah, Ma'am Bergie. Ayun. Thank you din sa mga, ay joke lang. Ayun. Anyway, sa mga nagbigay ng regalo kay Ma'am Janina. Ayun. So, yun lang at mga Bible studies natin today at Soul Winning. Alright. So, yun. Maraming salamat, no? So, kanta na tayo dyan. Through the years. Hindi na tears. Years na lang. Yan. So, yun. Maraming salamat sa mga viewers at sa mga hindi namin nabati pero still nanonood and naka-tune in is maraming salamat sa pag watch nyo at tuloy-tuloy po tayo until next year. No, until next year's. Yan. So, habang ano yun? Habang baak nandito pa rin kami. Yan. Still in service. Unless kung mag-aasawa na si Ma'am Ginida. Ay, si Ma'am Isabel. Yan, Ma'am Isabel, Ma'am Ginida, Brother Mark, Ma'am Krisha. Yan. So, yun. At maraming salamat sa pag-tune in nyo. At tuloy-tuloy lang po yan hanggang next year's. At yun. Kita-kita tayo sa next year. Yan. So, maraming salamat ulit. At sige, tayo magwakas sa panalangin. So, let's pray. Dakal ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos ng devotion. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, na taong 2024, matatapos ang taong 2024. Nandito pa rin kami, Panginoon. Maraming salamat sa inyong katapatan, Panginoon, sa amin, Panginoon. At please, oh Lord, guide us, Panginoon, na maging faithful din po sa inyo, Panginoon, at sa inyong gawain, Panginoon, at i-bless nyo din po yung bawat gagawin po sa buong maghapon. Kami at gabayin at ingatan nyo po ang Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan. Ito po dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you God bless. and Merry Christmas Signing and a off. Happy New Year.